So hello guys, once again good morning, and finally it's already clean. So malinis na po ang ating kapaligiran and masarap ng tingnan, no? Lalo na sa ating mga mata na ang ating orchid garden ay punong-puno ng mga bulaklak and green na green yung kanyang paligid. So yan po yung isa sa mga nakatulong para mapaganda po yung ating mga orchids, lalo na kapag green na green yung kanyang paligid. At least hindi sila masyadong masabi natin yung parang madidehydrate sa sobrang sikat ng araw, is because may mga greens na tumutulong sa kanilang paligid para hindi sila totally sa araw. So from my last video, pinakita ko sa inyo na video is yung ating mga vanda, kagaya nito. Ayan, marami na po siyang mga bulaklak and sunod-sunod na po yan kasi may mga buds na po yan. So dito naman na area, ipapakita ko sa inyo yung ating mga tinatawag natin na mga dendrobium orchids. Actually, kaka-recover pa lang nito nila kasi po the last time I checked after my seminar is nasunog po ang kanilang mga dahon, is because nagkaroon ng sunburn dahil sa sobrang init and wala pong masyadong ulan, o hindi talaga nag-ulan. I think almost 2 weeks na hindi nag-ulan, and hindi ko sila nadiligan kasi nga na-busy sa school and sila mama na-busy din, kaya walang may nag-spray. Kaya pagbalik ko, panay yellowish ng kanilang mga dahon. Kaya buti na lang, since last week sunod-sunod na po yung ulan, kaya kung makita nyo, bumabalik na po yung pag-green ng kanilang mga dahon. Kasi po last time as in super sunog, halos everyday na ako nagugupit ng mga sunog na dahon dahil sa sobrang init. Kahit dinidiligan ko minsan pagkahapon, hindi pa rin sila madaling nakaka-recover, unlike dito sa ating mga vanda na talagang palaban, no? So dito may mga kunting sunog pa rin, so isa-isahin natin tingnan yung ating mga dendrobium orchids kagaya nito. So at least nagkaroon na siya ng mga suloy, and yung mga suloy yun naman ang mag-a-adjust sa init. Yung iba, that's normal na yung ibang mga kanya is makakalbo talaga, and kung makita nyo ang dami na din yung ugat. Ayan po yung iba, napaka-healthy naman at saka napakataba. Kasi ito talaga sila mga dendrobium ito. Ang ID nito is Dendrobium discolor. So ito talaga na klase ng mga dendrobium orchids. Sobrang talaga ito sila. Sobrang laki, ang lalaki na para sa mga giant orchids. And hindi sila madaling namamatay, lalo na sa init, talagang palaban yan sila. And dito it's so sad kasi nga tinanggal ko na siya kahapon dito sa driftwood kasi talagang namatay po talaga yung dalawa. Yan pa yung isa, namatay po talaga siya, unlike dito sa iba na nag-recover na. Ayan, meron pang suloy dito sa dulo. So after 2 weeks tatanggalin ko na din yan dyan, tsaka ilagay muna sa pot o sa mga plastic pots para doon muna sila maglaki, and then if they're ready na makasurvive na sa sa init, lalo na pag marami na silang ugat, that's the time for me to transfer them here in our driftwood. So once again, the driftwood that I use is the kakawati in Tagalog or in Filipino, and then Madridi cacao is the other term of that tree, that driftwood. Kaya if you can see, ayan, here's the big keiki of the orchid, dendrobium orchid. Still, this is Dendrobium discolor. Ayan, so if makikita po ninyo yung kanyang mga ugat, ayan po, sobrang laki at saka sobrang taba. Actually, kahit napakalaki nitong Dendrobium discolor, cute nilang tingnan kasi because of their body, they're so big. Ayan, sobrang laki po ng kanilang mga cane and sobrang taas, and kung hawakan mo po yung kanyang leaves, the leaves is very hard, no? And sa tingin mo, kung makita mo pa lang siya, talagang susurvive po siya sa init. So this one also is another Dendrobium discolor. Kaya marami akong Dendrobium discolor kasi sila lang yung tumatagal na talagang masabi mo na palaban sa init, and then ang cute ng tiyan kasi ang tataas. So this one is color white, kaya nakalbo na kasi po panay pang tanggal ko ng mga sunog nila na dahon, para at least sayang din naman yung nutrients mapunta doon, sunog naman yun, wala ng beauty, diba? So pangit na siyang tingnan po sa ating garden kapag maraming yellow. Kagaya nito, ito hindi ko na siya tinanggal
kasi medyo green pa naman. Sayang pa naman makapag-cover pa dyan sa kanyang mga ugat. So inalalayan ko lang ng bunot na pang-ipit para if in case na magkasunod-sunod yung init, kapag nagdidilig ka, may moisture pa rin na mapunta sa ating orchids, lalo na sa kanyang mga roots, at least makakalaban sila sa init. Unlike this one, I don't know what happened, pero tama naman yung aking pagkatanim. Pero pati yung kanyang cake, ayan, para siya nawala ng gana sa buhay. Nasusunog. And wala pa akong nakikita mga bagong roots. As in, pero hayaan na natin. Total, buhay pa naman yung kanyang cane. Malay mo, makita natin na mag-survive pa rin siya. So, ito yung mga examples ng mga pinagputulan natin ng dahon. Ayan po. And then, dito din po, ayan. Para at least, yung ibang nutrients na mapunta pa dun sa mapunta na doon sa ibang part, or hindi kaya makapag-produce pa siya ng panibagong keiki. So, ganyan yan. Meron siyang keiki. So, ayan po. And the queens. Ito yung pinakita ko sa inyo last day na sobrang laki ng kanilang mga flower. And dito naman, mga mukara pa rin yan. And dito naman na area, ito yung mga bago kong tanim na dendrobium. Magto 2 months or 3 months pa lang ito sila dito. Pero kung makikita po natin, marami na din siyang mga roots. And if we're going to observe, the roots are very healthy. Ayan, this one, I don't know if it can still survive or not. But I still put there, malay mo mag-produce pa siya ng keiki, sayang din naman. Diba? Kaysa sa itapon lang natin. And this one also, ayan, they have their keikis already. This one also, so they're thriving. At least makita mo na lumalaban sila sa buhay. Ayan. So, ayan din, meron na din siyang keiki. Ayan. And, yung dito naman sa dulo, dahil sa yung malaki dito, nag-produce na din siya ng bulaklak. And if you can see the flower is very nice. And it's pure white. So, we called it here as common or native dendrobiums. So, ito naman na klase mga bulaklak, mabenta ito sila. May nagbibili pang lagay sa flower vase, or nilalagay po sa mga altars, or sa mga flower vase sa mga churches, or even in the school. So they are very nice in decoration, no? Lalo na especially sa bouquet. Ayan po. So they're very nice because they are really white. Ayan, ang ugat lumalampas na sa bunot. Ayan. So may mga keiki na din. So at least may pag-asa na talagang sila ay mabubuhay pa ng matagal. Kasi po nag-produce pa ng panibagong keiki. Ayan. In this area, the same. So this one is another dendrobium, this color. Ayan. The roots are very healthy also. So ayan. Kapit na po ang ating dendrobium. So dito na area, mga keiki lang ito sila that time na transfer ko po. Tanggalin ko lang to, ha. Ayan. And kung makikita po natin, ayan, buhay na sila. At may mga bago na mga keiki. Ayan, may mga ugat na din. Ayan po. So talagang may pag-asa na sila ay mabuhay. And someday makapag-produce na maraming bulaklak para tayo ay makapagbenta na nating mga bulaklak. Kasi marami naghahanap ng mga bulaklak lang ngayon, no? Ayan. So, ang trabaho ko every morning, minsan nagdadala ako ng gunting and tinatanggal ko po yung mga dry na dahon kagaya nito. So, madali lang po ang pag-alaga ng orchids. Ayan din, no? Ayan. Dumadami na din yung kanyang mga keiki. Ayan. Ito din, keiki din ito siya. So, after a long month, so, pag magkaroon na siya ng 3 to 4 leaves and then marami ng roots, pwede natin din siyang tanggalin dyan and i-transfer po sa panibagong driftwood or doon sa ating mga plastic pots or clay pots. So, ayan. Napapadami na din natin yung ating mga dendrobium orchids. So, ito naman is another dendrobium discolor. Ayan, para talaga sila mga plastic. Sa actual, you cannot imagine if
gaano siya ka-strong and gaano siya kalaki. Kasi po, the time siya mag-ugat, naku po, grabe yung ugat niya. Ayan po. So ito, malapit na mamukadkad ang kanyang mga spike. Ayan, may mga buds na. So malapit na mamukadkad yung mga buds niya. So tingnan natin. So ito naman, ayan, ang tataas na nila. Ayan, oh, ang lalaki na, ang lalaki. Grabe. So ito naman, tagdadalawa yung kanyang mga spike. Ayan. So if you can see the beautiful sunset, ay wala na. Ayun. So it's a fresh morning here in Mindanao, in Philippines, of course. Ayan. So maybe that's all for now. Thank you so much for watching, and I hope you enjoyed roaming around with me with my orchid garden. And the next time, for my next videos, I will update new flowers or new blooms of my orchids, no? Abangan natin yung mga nagbabuds pa, and let's be excited to see it. So for sure, please don't forget to like and subscribe my YouTube channel, the Malungon Orchid Channel, para po ma-update po tayo for my next videos when it comes to blooms of our orchids. So thank you so much for watching, and may God bless everyone.